Record-breaking! Sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang merkado at suspensyon ng excise tax sa ilang produktong petrolyo, naitala ng Bureau of Customs ang kanilang pinakamataas na koleksyon para sa buwan ng Abril. Ang higit 8 bilyong pisong surplus nagresulta sa paghataw ng koleksyon ng ahensya para sa unang 4 na buwan ng taon. Narito ang report. Tumataginting na 86.4 billion pesos. Iyan ang kabuang nakolekta ng Bureau of Customs para sa buwan ng Abril. Mas mataas sa target nitong 78.6 billion pesos. Ayon sa BOC, ito ang pinakamataas na revenue performance na naitala nila para sa nasabing buwan. Dahil sa 7.8 billion pesos na surplus, pumalo na sa 325.80 billion pesos ang kabuang koleksyon mula Enero hanggang Abril. Higit na mataas kumpara sa 314.66 billion pesos na target para sa unang 4 na buwan ng taon. At yung surplus mismo na nagkaroon ng surplus na 7.8 billion, napakataas noon. Natutuwa ako dahil noong January, masayang-masaya na tayo at pinagmamalaki natin ang surplus natin noong January, 1.2 billion. Yung surplus naman ng February, 700 million. Dapat mababa ang koleksyon ng February dahil sa Chinese New Year. Subalit, lumampas pa rin tayo ng 700 million. Yung kabuuan ng buong March na may gera, umangat pa rin tayo, nag-surplus pa rin tayo ng mahigit 1.1 billion, almost 1.2 billion din. Ngayong Abril, nakakagulat, 7.8 billion yung ating surplus. Kaya nagpapasalamat ako talaga. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang record-breaking performance ng BOC ay bunga ng disiplina at integridad ng mga kawani ng kanilang mga tauhan sa iba't ibang pantalan. Sa kabila yan ng mga hamon sa pandaigdigang kalakalan, bunsod ng giyera sa Middle East at suspensyon sa excise tax para sa LPG at kerosene. Ang ibig sabihin niyan, nagiging mas mahigpit yung computation ng ating mga tuwan. Of course, nagmahal din kasi yung langis, just to be very accurate. Ano? At bumaba rin yung mga ilang volume ng ilang mga items ng ating ini-import. Ano? Subalit tumaas yung computations. Sama-sama na yung takot ng mga smugglers na mag-smuggle ngayon at yung mahigpit na pagko-compute ng ating mga tauhan, sama-sama na yan kahit umangat yung ating koleksyon. Bagamat tinatayang 5 bilyong piso ang mawawala sa kaban ng bayan kada taon dahil sa tax suspension, kumpiyansa si Nepomuceno na maaabot nila ang 1 trilyong pisong target para sa 2026 dahil sa mas mahigpit na kampanya laban sa smuggling. At tingin ko kaya naman, given the trend ng aming performance, yung mga port collectors, naniniwala ako na kaya naming makolekta, kaya nila ma-deliver yung inaasahan ng bansa na 1 trillion peso worth of collections. Tuloy-tuloy dapat ang trabaho. No? Sinasabi ko lagi sa kanila, yung iyong ginawa o yung performance is only as good as your last performance. Hindi po pwedeng magandang ginawa mo last month, ngayon relax ka na. Trabaho namin na maging consistent. Tuloy-tuloy dapat. Nakakatulong daw sa customs para sa magandang revenue performance ito ang mahigpit na pangungulekta, pinahusay na monitoring at patuloy na digitalization. Nagpapasalamat ako sa ating mga tauhan, lalo-lalo na sa mga port collectors. Ano? Dahil ang record-breaking performances, ito, number 1, ito ang pinakamataas na koleksyon ng buwan ng Abril sa lahat ng mga taon. Ano? At yung January naman hanggang end of April, yung total na nakolekta natin dito, record-breaking yung kabuuan din yan sa buong napakahabang kasaysayan ng Bureau of Customs. Papasalamat ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa napakagandang ginagawa ngayon ng Bureau of Customs. Hindi lang ngayong Abril, ano? Since July last year, nagpapasalamat siya tuloy-tuloy. Maganda ang ating collection performance. Napakarami natin nahuhuling smuggled goods, ano? Lalo ang illegal drugs at ang mga agricultural smuggling, ang laki ng nagagawa natin. At yung modernisasyon na ginagawa natin upang talaga matigil itong problema sa BOC. Samantala, hataw rin sa koleksyon ng BOC Ninoy Aquino International Airport.
Naitala rin nito ang pinakamataas na koleksyon sa isang buwan sa 4.39 billion pesos. Mas mataas ito ng 25% mula sa 3.5 billion pesos na target collection ng BOC na iya. Dahil dyan, binigyan ng Certificate of Commendation at Appreciation ang ilang opisina at tauhan bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa record-breaking performance ng BOC na iya. Hindi rin nagpahuli ang Port of Iloilo. Nalampasan nito ang target na koleksyon para sa unang quarter ng 2026. Umabot sa higit 1 billion pesos ang nakolekta ng Port of Iloilo. Mas mataas yan ng 15% sa target nito. Ayon kay District Collector Nolis Santua Jr., nakatulong sa mataas sa koleksyon ng pantalan ang mahigpit na monitoring na dinideklarang halaga ng mga produkto at dedikasyon ng mga tauhan nito.